Hello mga ka-MC! Alam nyo ba na ang Pilipinas ay hindi lamang tahanan ng magagandang tanawin at mayamang biodiversity? Ito rin ay isa sa mga bansang may iba't ibang uri ng makamandag na ahas. Sa mga kagubatan, kabundukan, sakahan at maging sa karagatan, may mga nilalang na tahimik ngunit lubhang mapanganib kapag naistorbo. Ang ilan sa kanila ay may kamandag na kayang kumuha ng buhay sa loob lamang ng ilang minuto, habang ang iba naman ay nagdudulot ng matinding pinsala sa katawan na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 pinakadelikadong ahas sa Pilipinas. Ibabahagi natin ang kanilang mga katangian, uri ng kamandag, kinakain, at kung saan sila matatagpuan sa bansa. Layunin ng listahang ito na hindi lamang magbigay kaalaman, kundi makatulong din sa pag-iwas sa mga posibleng panganib sa ating paligid. Number 10. Long-glanded coral snake, Calliophyes intestinalis. Ang long-glanded coral snake ay isa sa mga pinakatago at bihira makita na ahas sa Pilipinas. Ngunit huwag ka magpapalinlang sa kanyang maliit na katawan. Sa kabila ng kanyang sukat, ito ay nagtataglay ng potent neurotoxic venom na direktang umaatake sa nervous system ng tao. Karaniwan itong matatagpuan sa ilalim ng mga dahon, logs at basang lupa, lalo na sa mga kagubatan ng Luzon at iba pang pangunahing isla. Sa itsura, mapapansin ang kanya makinis na katawan na may mapulang linya sa likod o sa tiyan. Ito ay nagsisilbing babala sa mga posibleng predator. Isa rin sa kakaibang ugali nito ay ang pag-angat ng buntot bilang defensive display kapag ito ay nakakaramdam ng panganib. Hindi ito agresibo, ngunit kapag naapakan o nagulat, maaari itong kumagat ng mabilis at halos hindi mo mapapansin. Pagdating naman sa pagkain, ang ahas na ito ay carnivorous at madalas kumain ng maliliit na hayop tulad ng ibang ahas, butiki at maliliit na amphibians. Dahil sa kanyang stealthy behavior at nocturnal habits, bihira itong makita ng tao. Ngunit kapag nakita mo ito, mas mabuting umiwas ka kaagad ka-MC. Number 9. Philippine Green Pit Viper, Trimeresurus macgregori. Ang Philippine Green Pit Viper ay isang endemic species na karaniwang matatagpuan sa Batanes at hilagang bahagi ng Luzon. Kilala ito sa kanyang matingkad na kulay, minsan berde o dilaw, na tumutulong sa kanya upang mag-blend sa kapaligiran, lalo na sa mga puno at halaman. Ngunit sa likod ng kanyang kaakit-akit na itsura ay isang mapanganib na hemotoxic venom. Isa sa mga natatanging katangian nito ay ang pagkakaroon ng heat-sensing pits sa pagitan ng kanyang mata at ilong. Ang kakayahang ito ay nagbibigay daan sa kanya na ma-detect ang init ng katawan ng kanyang biktima kahit sa dilim. Dahil dito, isa itong epektibong nocturnal hunter na kayang umatake ng walang babala. Ang karaniwang pagkain nito ang maliit na hayop tulad ng daga, ibon at butiki. Ang kagat nito ay maaari magdulot ng matinding pagmamaga, internal bleeding at problema sa blood clotting. Kaya kung ikaw ay nasa Hilagang Luzon at makakakita ka ng ahas na ganito ang kulay, mas mabuting wag itong lapitan. Number 8. Yellow-lipped sea crate, Laticauda colubrina. Ang yellow-lipped sea crate ay isa sa mga pinakakakaibang ahas sa listahang ito dahil sa kanyang dual lifestyle. Nabubuhay ito sa dagat, ngunit nangangailangan pa rin ng lupa para mangitlog. Makikilala ito sa kanyang itim at puting guhit at ang dilaw na bahagi sa kanyang labi at ilong. Bagamat isa ito sa mga pinakamalakas na venom sa mundo, hindi ito agad agresibo sa tao. Ngunit huwag ka magkakamali. Ang kanyang neurotoxic venom ay kayang magdulot ng paralysis sa loob ng maikling panahon.
Kapag nakaramdam ito ng panganib, maaari itong umatake ng mabilis. Ang pangunahing pagkain nito ay mga eel at maliliit na isda sa coral reefs. Madalas itong makita sa mababaw na bahagi ng dagat sa buong Pilipinas, lalo na sa mga reef areas. Kaya kung may balak kang mag-snorkeling o diving ngayong summer, mahalagang maging mapagmatsyag. Number 7. Banded Sea Crate, Laticauda colubrina. Kilala sa lokal na pangalan na walu-walo, ang Banded Sea Crate ay halos kapareho ng Yellow Lip Sea Crate, ngunit mas kilala at mas madalas makita sa mga baybayin ng Pilipinas. Ang kanyang distinctive black and white bands ay nagsisilbing babala sa mga predator. Ang venom nito ay napakalakas, mas potent pa kaysa sa maraming land snakes. Ngunit dahil sa kanyang docile nature, bihira itong umatake sa tao, maliban na lang kung ito ay mahawakan o matapakan. Sa kabila nito, nananatili itong isa sa pinakadelikadong ahas sa bansa. Kumakain ito ng mga eel at maliliit na isda, at madalas itong manghuli sa gabi. Makikita ito sa coral reefs, rocky shores, at minsan ay umaakyat pa sa lupa para mangitlog. Kaya kung ikaw ay nasa beach, huwag basta hahawak ng ahas kahit mukhang kalmado. Number 6. Blue Coral Snake, Calliophyis bivirgatus. Ang blue coral snake ay isa sa pinakakakaiba at pinakadelikadong ahas sa listahang ito. Makikilala ito agad sa kanyang matingkad na pulang ulo at buntot, kasama ang madilim na katawan. Isa itong bihirang makita, ngunit napakadelikado dahil sa kakaibang uri ng venom nito. Ang kamandag nito ay tinatawag na calliotoxin, na direktang umaatake sa nerve cells at maaari magdulot ng instant paralysis. Bukod dito, ito rin ang maisa sa pinakamahabang venom glands sa lahat ng ahas. Isang indikasyon kung gaano ito ka-evolved bilang predator. Karaniwang matatagpuan ito sa Palawan at ilang bahagi ng Pilipinas, lalo na sa mga forested areas. Kumakain ito ng ibang ahas at maliliit na reptile. Dahil sa kanyang bihirang paglitaw, kakaunti ang recorded encounters, ngunit ang bawat isa ay itinuturing na high risk. Number 5. Philippine Pit Viper, Trimerosaurus flavomaculatus. Ang Philippine Pit Viper ay isa sa mga pinakakilalang venomous snake sa bansa at isa rin ito sa pinakamadalas makasalamuha ng tao. Ito ay endemic sa Pilipinas at matatagpuan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil sa kanyang matingkad na berdeng kulay na may dilaw na batik, madalas itong hindi agad napapansin dahil nagbe-blend ito sa mga dahon at sanga ng puno. Ang kamandag nito ay hemotoxic na nangangahulugang sinisira nito ang tissue at maaari magdulot ng necrosis o pagkamatay ng laman sa paligid ng kagat. Bukod dito, nagdudulot din ito ng matinding pamamaga, kirot at posibleng komplikasyon sa dugo. Hindi ito kasing bilis pumatay gaya ng cobra, ngunit ang epekto nito ay maaari magdulot ng permanenteng pinsala kung hindi maagapan. Karaniwang pagkain nito ang mga daga, ibon, palaka at butiki. Isa itong ambush predator, naghihintay lamang ito sa tamang pagkakataon bago umatake. Dahil madalas itong nasa mga puno at malapit sa tubig, mahalagang maging maingat, lalo na sa mga hiking o camping areas. Number 4. Waggler's Pit Viper, Tropidolaemus wagleri. Ang Waggler's Pit Viper, na kilala rin bilang Temple Viper, ay isa sa mga pinakakapansin-pansing ahas sa Pilipinas dahil sa kanyang striking colors, kombinasyon ng green, black at yellow patterns. Matatagpuan ito sa Mindanao at Sulu Archipelago. Kadalasang nakapulupot sa mga sanga ng puno habang naghihintay ng biktima. Ang venom nito ay hemotoxic din, na nagdudulot ng matinding pamamaga, pagdurugo at tissue damage.
Bagamat hindi ito kasing agresibo ng ibang ahas, delikado pa rin ito, lalo na kung hindi napansin at aksidenteng nahawakan. Ang kanyang slow-moving nature ay minsang nagiging dahilan kung bakit napapalapit ang tao nang hindi namamalayan ang panganib. Kumakain to ng maliit na mammals, ibon at butiki. Dahil sa kanyang camouflage at tahimik na paggalaw, isa itong epektibong predator. Kung ikaw ay nasa gubat o probinsya sa Mindanao, maging mapagmatsyag sa mga sanga dahil maaaring may nakapudupot na panganib. Number 3, Summer Cobra, Naja samarensis. Ang Summer Cobra ay isa sa pinakamapanganib na ahas sa Visayas at Mindanao. Kilala ito sa kanyang itim na katawan at dilaw na bahagi sa ilalim. Kapag ito ay nakaramdam ng panganib, agad tong nagbubuka ng hood, isang malinaw na babala bago umatake. Ang kamandag nito ay kombinasyon ng neurotoxic at cytotoxic effects. Ibig sabihin, maaari nitong patigilin ang paghinga ng tao habang sabay na sinisira ang tissue sa paligid ng kagat. Isa pa sa kinakakatakutang kakayahan nito ay ang pag-spit ng venom na maaaring tumama sa mata at magdulot ng pansamantala o permanenteng pagkabulag. Kumakain to ng daga, palaka at iba pang maliit na hayop. Dahil madalas tong matatagpuan sa mga agricultural areas, may mataas na posibilidad na makasalamuha ito ng tao. Kaya kung makakita ka ng cobra, lumayo agad at huwag gumawa ng biglaang galaw. Number 2, King Cobra, Ophiopagus hana. Ang King Cobra ang pinakamahabang venomous snake sa buong mundo na maaring umabot ng hanggang 18 talampakan ang haba. Sa Pilipinas, ito ay matatagpuan sa mga kagubatan at malalayong lugar. Bagamat hindi ito likas na agresibo, nagiging mapanganib ito kapag na-provoke. Ang kanyang venom ay neurotoxic, ngunit ang tunay na panganib ay ang dami ng venom na kaya nitong ilabas sa isang kagat. Isang bite lamang ay maaari magdulot ng respiratory failure at kamatayan kung hindi agad maagapan. Sa katunayan, kilala ito sa kakayahang pumatay ng malalaking hayop dahil sa dami ng lason. Ang pinaka-unique na katangian nito ay ang pagkain ng kapwa ahas, kaya tinawag itong Ophiopagus, na ibig sabihin ay snake eater. Maaari rin itong kumain ng butiki at iba pang reptile. Kapag nakakita ka ng ganito kalaking ahas, huwag na magdalawang isip. Lumayo ka kaagad. Number 1, Philippine Cobra, Naja philippinensis. Sa lahat ng ahas sa Pilipinas, ang Philippine Cobra ang itinuturing na pinakadelikado. Ito ay matatagpuan sa Luzon, lalo na sa mga palayan at lugar na malapit sa tubig kung saan madalas ding may tao. Dahil dito, mataas ang bilang ng human encounters. Ang laso nito ay purong neurotoxic at napakabilis kumilos. Sa loob lamang ng 30 minuto, maaari magdulot ito ng respiratory failure kung hindi agad magamot. Bukod pa rito, kaya nitong mag-spit ng venom hanggang 3 metro ang layo na maaaring tumama sa mata at magdulot ng matinding sakit o pagkabulag. Karaniwang pagkain nito ang mga daga, palaka, at iba pang maliliit na hayop, kaya madalas itong makita sa mga sakahan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging kapaki-pakinabang sa pagkontrol ng peste, nananatili itong isang seryosong banta sa tao. Kaya kung makakita ka nito, huwag mong subukan lapitan o hulihin. At yun na nga ang 10 pinakadelikadong ahas na matatagpuan sa Pilipinas. Ang mga ahas na ito ay maaaring nakakatakot, ngunit mahalagang tandaan na sila ay bahagi ng kalikasan at may mahalagang papel sa ecosystem, lalo na sa pagkontrol ng populasyon ng mga peste tulad ng daga. Karamihan sa kanila ay hindi naman agad umaatake kung hindi sila maaabala. Kaya ang tamang kaalaman at pag-iingat
ang susi upang maiwasan ang kapahamakan. Ngayon, gusto naming marinig ang iyong opinyon. Alin sa mga ahas na ito ang pinakanakakatakot para sa iyo? May nakita ka na bang ganitong uri ng ahas sa inyong lugar? At sa susunod, anong klaseng hayop ang gusto mong tampukan natin? Mas nakakatakot pa ba o mas kakaiba? Kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para updated ka. Maraming salamat sa panonood mga ka-MC. See ya!